Gandang araw. Ang ating pong topic ngayon, ang part 7 ng Most Precious Blood of Jesus Christ, the price of your salvation. Ito po ang record ng pagpapakita ng ating Panginoong Jesus, ang agonizing Jesus Christ, kay Barnabas Nyoye ng Nigeria. Message number 30. The underground world will rule. My son, money has destroyed the world. Many souls will be lost forever because of money. My son, man murders his brother because of money. Man sacrifices his body to the devil because of money. The same man abandons the living God and worships the Creator. Man only because of money. Who is man? I say, humanity, change your lives. Leave all your evil ways and come back to your Lord. Come back to me, I say. Come back to me. My son, if humanity will not repent and change their way of life, the chastisement will come. Aking anak, money, pera ay sinira ang mundo. Maraming kaluluwa ang malulost forever, mawawala dahil sa pera. Aking anak, ang tao ay pumapatay. Pinapatay ang kanyang kapatid dahil sa pera. Ang tao ay sinasakripisyo ang kanyang katawan sa devil dahil sa pera. Ang parehong tao ay inaabandona ang buhay na Diyos at i-worship ang nilikha. Tao dahil only because sa kadahilanang ng pera. Who is man? Sino ang tao? Sinasabi ko, humanity, sangkatauhan, baguhin ang iyong buhay. Iwanan ang iyong mga evil ways at bumalik sa iyong Diyos. Bumalik sa akin. Sinasabi ko, bumalik sa akin. Aking anak. Kung ang humanity, kung ang sangkatauhan ay hindi magsisisi at babaguhin ang kaniyang way of life, paraan ng pamumuhay, ang chastisement ay dadating. Ayun po, so ito dahil sa pera ay isinasakripisyo ng tao ang kanyang katawan at
pinapatay ang kapatid dahil sa pera. At inaabandona ang buhay na Diyos at sinasamba ang nilikha, hindi ang lumikha. Ayun, baguhin ang iyong buhay, bumalik sa ating Panginoon, bumalik sa Kanya. At kung ang sangkatauhan ay magsisisi at babaguhin ang buhay, ang pamumuhay, kung hindi magbabago ang sangkatauhan at hindi babaguhin ang kanilang paraan ng pamumuhay, ang chastisement ay dadating. Ayun, so, alam naman po natin dahil sa mga previous topic na rin na meron tayong maparating na chastisement. Kung sinasabi na ang the big one ay hinog na. Ayun po, na ganun din na ang chastisement na paparating ay nakatakda na ngayon. Kung ang sangkatauhan ay magbabago at magsisisi at babalik sa ating Panginoon, maaring ang chastisement ay hindi dumating. Ayun po, kung ang lahat ay makikinig at magbabago. Ayun, kasi nga po, 'di ba, yung sinasabi nung mga theologians, 'di ba, natin na nasa extension na lamang tayo dahil kung dumating ang chastisement ngayon, ilan lamang ang maliligtas. So, kaya po napoprolong. Pero, ito ay darating at ito ang dapat nating paghandaan. Then, I saw again the underground world. They were all preparing to come out. Our Lord said, I will allow this kingdom to rule my people if they do not come back to me. Ayun, ipinakita kay Barnabas ang underground world. Pinakita uli na sila ay nagpe-prepare na upang lumabas. Ngayon po, di ba, kung marirealize natin na ang sangkatauhan, ang mundo ay punong-puno na ng kasalanan. At ito nga na mistulang ang underground world ay naandito na sa atin. Kung pagmamasdan, ang kasalanan ay naging normal na lamang. Ginagawa niya ito at naging normal na lamang. At ayun nga, minsan ginagaya, normal na. Hindi ba? So, ayun nga. So, ito, na namamayani na sa atin ang underground world na halos. So, ito na, nag-prepare na sila para lumabas. At, ang sabi ng ating Panginoon, I will allow this kingdom to rule the people, to rule my people if they do not come back to me. Kung hindi sila babalik sa ating Panginoon, ay papayagan ng ating Panginoon na
itong kingdom ng itong underground world ay i-rule ang mga tao kung hindi sila magbabalik sa ating Panginoon. Again, ayun, look, sabi kay Barnabas, look, again, I saw a great number of people slaughtered by the agents of the evil one. He said, pray and call upon my precious blood. I will hide you in my precious blood during the hour of persecution. My son, I warn you all to live a completely holy life. Live a prayerful life always. I am willing to receive your prayer always. Abstain from meat every Friday and keep watch at least 1 hour in the midnight of Thursday into Friday. Pray for the conversion of the whole world. Pray for the lost sheep. Pray for the non-Catholics. Pray for them. Through my precious blood, I promise to bring them back to the new love and unity in my holy church. My son, have mercy on me. I love you. I bless you. Ayun po. So, hindi ba kayo nagtataka? Bakit? Bakit ang tawag sa ating simbahan ay Holy Church? Dahil ang simbahan ay banal. At sino ang simbahan? Ikaw, ako, tayo ang simbahan ng Panginoon. At ano ang ine-expect sa atin? Ang maging banal. Holy Church. At sino ang kaanib ng Holy Church? At ano ang inaasahan sa atin? Ayun po. So, ayun, pinakita kay Barnabas ang underground world. At ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ito, pinakita na naman ang slaughter ng maraming tao. No-slaughter sila ng agents ng evil one. Ayan. Tawagin, magdasal at tawagin ang aking precious blood. At itatago ko kayo sa aking precious blood sa panahon ng oras ng persecution. Anak ko, winawarn ko kayo na mabuhay ng isang kumpletong banal na buhay. Mabuhay ng isang prayerful life always, madasaling buhay. Palagi. At willing ako na tanggapin ang iyong mga panalangin palagi. Mag-abstain sa meat tuwing Friday at magbantay at least 1 oras sa midnight sa hating gabi ng Huwebes hanggang Biyernes. At ito po yung Gethsemane hour. Ayun po, abstain from meat every Friday
So, ito po yung dati pa pong ano sa atin, ating sinusunod na ang No Meat Friday. So, ito po malaking tulong po ito sa atin upang makaiwas sa mga kasalanan sa ating mga kahinaan na maiaano natin ang sarili upang magapi natin ang ating sarili. Ang pag abstain sa meat at kung po pwede ang fasting. Ayun po, iyon lamang po ang isa po iyon sa makakatulong sa atin upang magapi ang ating sarili, ang pagpa-fasting. Kaya yung mga nagda-diet dyan, so ialay nyo na sa ating Panginoon ang inyong diet. Nakapag-diet na kayo, di ba? Nakapag-sumeksi na kayo, nakatulong pa tayo sa ating simbahan. Ayun, at ito naman pong Gethsemane hour, nung una pa po ng mga topic, ay ibinibigay na po sa atin dahil ang kalaban ay paparating. Na ito po 11 p.m. to 3 a.m., 11 p.m. ng Thursday at hanggang 3 a.m., at least may isang oras. Samahan natin ang ating Panginoon sa pananalangin. At least kahit isang oras. Ipanalangin ang conversion ng buong mundo. Ipanalangin ang mga nawalang tupa. Ipanalangin ang mga non-Catholics. Ipanalangin sila. Sa pamamagitan ng aking precious blood, ay ipinapangako ko na ibabalik sila sa new love, sa bagong pagmamahal at sa unity ng Holy Church. Ngayon, bakit new love? Diba, halimbawa yung mag-asawa nag-away o pag nagkabati na naman, sweet na naman sila. So, iyon ang new love. So, ang pagmamahal ng ating Panginoon ay laging new love. At ito dito ay hindi ka magsasawa. At sa unity ng Holy Church. Holy Church. Ayun po. So, lagi nababanggit ang Holy Church. Banal. At ito po ang inaasahan sa atin. My son, have mercy on me always. I love you, I bless you. So, ito po, yun, mamakaawa ang ating Panginoon. Maawa kayo sa akin dahil ganun na lamang po ang effort niyan, di ba? Binigay na niya ang buhay, ang sarili, body, blood, soul, and divinity. Binigay na niya ang lahat. Kanyang dugo, pati yung divinity, binigay na. Kaya maawa sa kanya. Wala ba tayong gagawin? Hindi ba? Ano ang naisakripisyo natin para sa ating Panginoon? Ano ba yung isang oras? Ano ba ang alalahanin lamang siya sa bawat araw na ito binigay na niya ang lahat ng kanyang sakripisyo. Maawa sa kanya. Ito ang kanyang pakiusap. Have mercy on me. So, kaya, ang kailangan niya ang ating pananalangin. So, I love you, I bless you. Ang pinakita, a vision of the red dragon appeared again. It spit fire from its mouth and destroyed many people. I then shivered and woke up. Yun, pinakita po sa kanya ang red dragon at may lumabas na apoy sa kanyang bibig at
marami ang nasirang mga tao at nagising si Barnabas. Ayun po. Message number 31, February 4, 1997. The sacred side open for forgiveness and salvation. During our novena prayer, I was transformed in spirit. I saw our Lord on the cross. The sacred side appeared clearly. There were immediately drops of blood, which I counted to be 12. As soon as that of blood was over, drops of water, which I did count to be 12, also commenced. The sacred head with the crown of thorns appeared. Our Lord said, "My children, during your hour of meditation, think about my crucifixion, the sweat of blood, the scourging, the crowning of thorns, carrying of the cross, piercing of my body, and the 3 hours I hung on the cross. If you love me, have mercy on me." Ayun po sa novena prayer ay si Barnabas ay na-transform sa ang kanyang spirit at nakita niya ang ating Panginoong Jesus sa krus. At ang sacred side ay kanyang nakita at immediately merong drops of blood na 12. At pagkatapos doon, meron namang 12 drops ng water from the sacred side ng ating Panginoon. At nagpakita ang sacred head with crown of thorns at ang sabi, "Mga anak, during your hour ng meditation sa oras ng iyong pananalangin, think about my crucifixion." Sa iyong meditation, alalahanin ang aking pagkapako sa krus, ang pawis ng dugo, ang paghahampas, scourging, paghahampas sa haliging bato, at ang crowning of with thorns, ang pagpuputong ng koronang tinik, ang kanyang pagpapasa ng krus, at ang piercing ng kanyang katawan, at ang 3 oras na siya ay nakahang sa cross. Kung mahal mo ako, maawa ka sa akin. So, ito po, di ba po nabanggit na natin, at ito po, babanggitin ko uli, ang sabi na ng isang saint na isang patak ng luha para sa ating Panginoon ay higit pa sa 1 taon na pagpa-fasting sa bread and water. So tuwing mananalangin po tayo, i-meditate po natin ang mga paghihirap ng ating Panginoon. At ito, ayun po, kung mahal
nyo ako. If you love me, have mercy on me. So, kaawaan natin ang ating Panginoon. Anak ko, my son, I lost 12 drops of blood and water from my sacred side for humanity. This represents forgiveness and salvation to my people Israel. The blood saved all the nations of the world, while the water washed away the sins of the whole world. Mga anak ko, na-lost ako ng 12 drops ng blood at water sa aking sacred side para sa sangkatauhan. At this represents ang kapatawaran at kaligtasan ng aking mga tao, my people, Israel. Ang blood ay sinisave ang nations ng mundo. Ang tubig ay winawash, hinuhugasan ang kasalanan ng buong mundo. O my children, adore my most precious blood and water from my sacred side through this holy chaplet of my precious blood. Aking mga anak, i-adore ang most precious blood and water mula sa aking tagiliran sa pamamagitan ng holy chaplet ng precious blood. So, ito po, mula pa nung umpisa, iisa lamang po ang pinaka-aim, ang dasalin, ang chaplet ng precious blood. At narito po kung ano ang magagawa ng precious blood ng ating Panginoong Hesus. Ito po bukod sa kapatawaran mga kasalanan, paglilitis, ito ang pag-a-adore sa precious blood and water mula sa tagiliran ng ating Panginoon. Skip po natin ang message number ito po yung unless you obey my command, yung pagpapa-approve po nila sa bishop at pagsasubmit ng messages. Nandito na po tayo sa message number 32. Adore my 5 wounds. During our final novena prayers with Mass, our Lord appeared to me with His crown of thorns. He showed me His 5 wounds and said, ayon, sa kanilang novena prayer, nagpakita ating Panginoon with crown of thorns at ipinakita ang kanyang 5 wounds. My children, honor these wounds. Adore the precious blood which comes out from them.
Have mercy on me in my agony, my children. Listen, I say, listen. Some of you displease me, displease the Holy Trinity. When you are praying, you invite the Holy Trinity and turn away your spirit from the Holy God, leaving only the clay for the living God. My children, turn away from this attitude. Show respect to the one above all creation, the Creator Himself. My children, you displease me much in this attitude. Pray only when you are willing to pray. Never, I say, never pray when you are not willing to pray. Rather, you make me sad. The Father will not save, will not answer your prayer if you displease Him with absent-mindedness. Mga anak, i-honor these wounds. Adore the precious blood which comes, i-adore ang precious blood na lumalabas sa 5 wounds. Maawa kayo sa akin, sa aking agony, sa aking paghihirap. Mga anak, makinig. Sinasabi ko, makinig. Some of you, ang ilan sa inyo ay displease the Holy Trinity tuwing kayo'y nagdadasal. Yun, hindi kinalulugdan ng Holy Trinity. I-invite nyo ang Holy Trinity at ang inyong spirit ay tinuturn away from the Holy God, leaving only the clay for the living God. Ano pong ibig sabihin nun? Tinatawag ang Holy Trinity, ang ating God, sa pagdadasal. Tapos, ililib na lang ang clay. Di ba po tayo ayari sa putik. Tapos, ang ating isip ay kung nasaan na tuwing nagdadasal. Tatawagin ang God. Halimbawa, pag sa Sign of the Cross pa lang, tinatawag na natin ang God. Tapos, sa pagdadasal, ang isip ay nasa kung saan na lumilipad na ang isip. So, wag daw nating gawin ang ganun. Mga anak, turn away from this attitude. Ayun, wag daw yung ganong attitude. Irespeto ang one above all creation, the Creator Himself. Ang may lalang. Irespeto ang may lalang. Mga anak, you displease me much in this attitude. Hindi ako natutuwa sa ganitong attitude, ugali. Magdasal lamang kung ikaw ay willing magdasal. Never, wag, sinasabi ko, wag magdadasal kung ikaw ay hindi willing. Dahil you make me sad, nalulungkot ako. Ang Diyos Ama ay hindi sasagutin ang iyong mga panalangin
kung ikaw ay i-displease ang Diyos Ama sa pagiging mindedness. So, ayun po, tuwing magdadasal, kailangan willing tayo magdasal at yun yung maibibigay natin yung ating sarili sa pananalangin. At hindi yung magdadasal tapos kung ano-ano na ang iniisip. So, ito po, nadidisplease ang ating Panginoon. So, kailangan willing tayong magdasal. My children, I need your prayer always. So, respect me, my son. Tell my children to ask for anything for 7 minutes. I will answer. Tell them to ask any question for 3 minutes. I will answer them. I say, you must ask reasonable questions. At this point, I was allowed to come back to myself, and later I went back. Ayun, mga anak, kailangan ko ang iyong mga panalangin palagi. Irespeto ako, anak ko. Sabihin mo sa aking mga anak na ask for anything, humingi ng kahit ano. Ito, sa 7 minutes, magtanong sa 7 minutes at kanyang sasagutin. At magtanong ng question sa 3 minutes at kanya ring sasagutin. At magtanong lamang ng reasonable na tanong. Yun, tapos si Barnabas ay bumalik sa kanyang sarili at ngayon, ito, bumalik din siya uli sa trance. Aking anak, makinig. I need your sacrifice. Through it, I will work out salvation. I heard your prayers. I will work for salvation. But I say to you, you will share me in my sufferings. The higher the suffering, the easier the journey becomes. The more you pray, the wider this devotion spread. Therefore, I say to you, you will be patient. Ayun. Anak ko, makinig. Kailangan ko ang iyong panalangin. Sa pamamagitan nito ay I will work. Gagawa ako ng I will work for salvation. Para sa kaligtasan. Magtatrabaho ako para sa kaligtasan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, makibahagi sa aking paghihirap. Mas, the higher the suffering, mas mataas ang paghihirap, ay mas madali ang magiging paglalakbay. The more, mas maraming panalangin, ay mas malawak ang mai-spread ng devotion. So, kung mananalangin ng marami, mas marami ang mararating ng panalangin ng devotion. Therefore, I say to you, you will be patient. So, kailangan maging mapagpasensya. Ito nga po yung kailangan natin sa ating panalangin. Kailangan din tayong magsakripisyo dahil
marami nang ibinigay ang ating Panginoon. So, kailangan nating mag-share. Di ba po? Pag may kaibigan tayo, di ba? Kung nasasaktan siya, ay nasasaktan din tayo. Kung ano ang kanyang damdamin, masaya siya, masaya tayo. Diba? So, ganun po. So, sa sakripisyo ng ating Panginoon, kung ikaw ay kanyang tunay na kaibigan, ang mga sakripisyo ay sasamahan mo siya sa kanyang mga sakripisyo, sa kanyang journey. Di po ba? Halos lahat naman tayo merong BFF, di ba? So, yun. Di ba? Laging kasama kahit saan magpunta, kung ano man ang gagawin. Di ba? So, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. So, di ba? So, tayo yung mga BFF natin. So, paano? Kung ayaw nyo bang maging BFF ang ating Panginoon? Yun. So, kailangan ang panalangin, kailangan mag-share sa mga sufferings. Dahil ito lamang po ang way. Ito lamang ang way na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ang way of the cross. Wala pong iba. Walang ibang daan patungo sa ating Panginoon, kundi ang way of the cross, ang pagsasakripisyo. In this end of age, my Father poured the Holy Spirit in His people. There also the wicked spirit poured upon people by the Antichrist. There also the wicked spirit poured upon people by the Antichrist. Ayun. Dito, ngayon, di ba, nasa end of age na tayo. Ang Holy Father ay ibinuhos ang Holy Spirit sa kanyang mga people. Ganon din. Ang wicked spirit naman ang ibinuhos ng Antichrist. Dahil yun niya, gusto niyang hadlangan ang plano ng ating Panginoon. May sanli said, out of disobedience, in this end of age, the word Pentecost, Pentecostal, was first formed by the spirit of the Antichrist. I say, run away from them. Listen again. There is the presence of the Holy Spirit in the Holy Catholic Church. All who belong to this rock, who obey and are holy, have the Holy Spirit. Charisms also belongs to this rock. With this, obedience, humility, love, and holiness, you possess the fullness of the Holy Spirit. So, ito po. Anak ko, makinig. Sa out of disobedience, sa pagiging disobedience, hindi masunurin. Sa ngayong end of age, ang word Pentecostal ay unang nabuo sa ng spirit ng Antichrist. Sinasabi ko, tumakbo palayo sa kanila. Makinig muli. Hindi po sa akin galing yun, dito binasa ko lang.
Galing po ito sa ating Panginoon sa mga messages. Sinasabi ko, lumayo, tumakbo palayo sa kanila. Makinig muli. Dito, there, ang presence ng Holy Spirit ay nasa Holy Catholic Church. At lahat ng all who belong, lahat ng kasapi to this rock, sa bato na ito, na sumusunod at banal, ay mayroong Holy Spirit. Ang mga charisms na kasama dito ay kasama dito sa rock na ito ay ang obedience, ang pagsunod, ang humility, ang kababaan, ang pagmamahal. So, ano po ang true love? Ang forgiveness. Ayun po. At ang holiness, ang kabanalan. At you possess the fullness of the Holy Spirit. Kung meron kang lahat ng ito, obedience, pagsunod, humility, kababaan, pagmamahal, at kabanalan, ay you possess the fullness of the Holy Spirit. So, ayun po. Kung ikaw ay binyag, isang binyagang Katoliko, hindi mo ba iti-take advantage ang mga bagay na ito? Napakapalad mo. Napakapalad dahil you possess the fullness of the Holy Spirit. My children, listen. Warn all the charismatics who belong to this rock. Satan has entered. Many have been possessed by the spirit of the Antichrist. I say, be careful. During the benediction, I was looking at our priest raising the blessed host in the monstrance. Our Lord appeared and said, I bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Immediately, he disappeared. Ayun po, mga anak, makinig. Warn all the charismatics. So, ito po yung charismatics na belong to this rock. Satan has entered. Nakapasok na si Satan. At marami ang na-possess ng spirit ng Antichrist. Sinasabi ko, be careful, mag-ingat. So, ito po yung mga charismatic. So, nagkakaroon po ngayon ng sa charismatic doon sa ang problema po dito ay ang gift of tongue. So, ang gift of tongue po ay hindi babbling. Ang gift of tongue ay nagsasalita ng ibang lingwahe at naririnig sa ibang lingwahe. So, hindi po babbling. So, ito sinasabi ng ating Panginoon, Satan has entered. So, ayun po. So, yun yung gift of tongue. Yun nga po yung gift of tongue, di ba? Ang ibinigay ng ating Panginoon sa Pentecost, ang gift of tongue na naririnig sila sa iba-ibang wika, sa iba-ibang salita. Ayun po. I say, be careful. Mag-ingat.
At ito, nakita ni Barnabas, yung benediction at ni-raise ng pari ang blessed host sa monstrance at nagpakita ang ating Panginoon na ibinibless. I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Immediately he disappeared. So, bless siya ng ating Panginoon. Message number 33. February 6, 1997. Heaven knows your effort. During the adoration of the Blessed Sacrament, Our Lady appeared holding a beautiful flower in her hand. She calmly said, "My son loves you. Adore him always." My son loves you all. He wants you to pray harder always. He is waiting for your prayer. See how he looks at you. Offer all your weaknesses to him. Adore him always. Yan, nagpakita ang mahal na Birhen kay Barnabas at may hawak ng magandang bulaklak. At ang sabi, ang aking anak ay minamahal kayong lahat. Nais niya kayong magdasal. Pray harder always. Magdasal ng mas matindi palagi. At siya ay naghihintay ng iyong panalangin. Tingnan mo kung paano kanyang tingnan. I-offer, i-alay ang iyong mga kahinaan sa kanya. Adore him always. Ayan. My children, whenever you come around this holy tabernacle, respect him who loves you. Respect the sprinkled blood that saved you. My son is not happy with his attitude. He said, "I will stop from coming here again." Mga anak, tuwing kayo ay pumupunta sa Holy Tabernacle, respect him. Irespeto siya na nagmamahal sa inyo. Irespeto ang sprinkled blood, ang precious blood na nag-save, nagligtas sa inyo. Anak ko, ang anak ko ay hindi masaya sa ganitong attitude at ang kanyang sabi, "I will stop from coming here again." Titigil ako sa pagpunta dito. But I interceded for you, and he pardoned you. My little children, be silent whenever you come around this holy tabernacle. Pray and meditate on his agony. Continue this adoration with Mass as usual. Respect the holy precious blood on the altar.
plan this adoration and make it acceptable to my son. My son will not give any more message or revelation to you again, unless you try and edit all the messages. If you don't obey, he might come and take away all the gifts he has given you. Ayun. I will stop from coming here again. Ngunit, but I interceded for you. At pinanalangin kita at ipinatawad ka. Mga anak, mga maliliit na mga anak, be silent, maging tahimik. Kung ikaw ay nasa harap ng Holy Tabernacle, magdasal at mag-meditate sa kanyang agony, sa kanyang paghihirap, at ituloy ang adoration with Mass. Irespeto ang holy precious blood sa altar. Iplanong adoration at gawin itong acceptable, katanggap-tanggap sa aking anak. Ayun. So, ayun nga po, di ba, tuwing nasa harap ng tabernacle, yun lamang po ang nakakalungkot. Kasi, during sa holy hour, sa harap ng Blessed Sacrament, sa harap ng ating Panginoon, mayroong nakaupo. Hindi nila naiintindihan kung ano ang respeto na dapat para sa ating Panginoon sa harap ng Holy Tabernacle. Hindi nila nauunawaan kung gaano kabandal ang kanilang nasa harapan, na nandoon lamang nakaupo at ang iba pa ay nagkukwentuhan na sinasabing lumuhod, ang iba naman ay nakaupo. Ayun, hindi nila nauunawaan ang kabanalan ng kanilang nasa harapan. At ito ang sinasabi, irespeto ang Holy Tabernacle. Irespeto ang precious blood na nasa harap ng altar. So, dito po sa Holy Eucharist, ito po ay body and blood. Kahit po hindi yun yung chalice, kung ito po ay ang Holy Eucharist, ito po ay katawan at dugo ng ating Panginoon. At dito ang kailangan ang pagrespeto, ang pagmamahal, ang pagsamba. So dito po na dito nakukulangan ang ating Panginoon, na ang pagmamahal sa Kanya, ang pagsamba, ang respeto, ayun po ang hinihingi sa atin sa harap ng Blessed Sacrament. Tuwing pupunta sa harap ng Blessed Sacrament, sa harap ng Tabernacle, ay itodo po natin ang ating respeto, ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Ayun po, at ayun nga, ang sinasabi, kung hindi siya irerespeto, ay titigil siya sa pagpunta doon. Ayun, if you don't obey, he might come and take away at tanggalin ang mga gifts na kanyang ibinigay.
I am leaving you now. Tell your people to obey the command of my Son. Say the 3 p.m. adoration and the Gethsemane hour prayers silently. Otherwise, Father will stop them. Peace from heaven be unto you, my son. Be happy and smile. Right. So, ito po ang mahal na Birhen. At yun nga pa. Say that 3 p.m. Ayun. Tell your people, sabihin sa mga tao na i-obey, sundin ang mga utos ng aking anak. Say the 3 p.m. adoration. Di ba po yung every 3 p.m. na adoration. Di ba po meron tayong Divine Mercy every 3 p.m. Ayun po. At sa mga simbahan naman, 3 p.m. ng Friday ang mga Holy Hour. Minsan po every first Friday. At ayun po ang i-observe ang Gethsemane hour. Kung hindi ay otherwise, Father will stop them. Ititigil. Iyon. So, ayun nga po, hindi ba ang sinasabi mapalad tayo dahil mayroon tayong tabernacle sa mga panahon na ito. Kaya, lahat na ng pagsamba, lahat na ng pag-ibig, lahat na ng pagmamahal ay ipadama na natin. Dahil, ang Holy Tabernacle ay mawawala. Ang Holy Eucharist sa pagdating ng end time. So, kaya, ang sabi po ay lahat na ng mapalad tayo dahil ang pagsamba na ginagawa natin ay nagagawa natin ngayon. Kaya, make the best sa mga araw na ito na meron pa tayong Holy Tabernacle at meron pa tayong simbahan dahil yun nga, di ba po, ni-reveal na sa end times ay itatrample ang Holy Tabernacle at ang mga simbahan ay ipapasara. Ayun po. So, peace from heaven be unto you, my son. Be happy and smile. Ay, ayun. Maging masaya at ngumiti. Ayun, di po ba? Kasi, di ba, yung iba nakabusangot. So, parang ang hirap batiin. So, ayun po, lagi tayong mag-smile at maging masaya. Pero hindi po yung false peace, ha? Yung tunay na ligaya mula sa ating Panginoon. So, ayun po, faith po tayo. Ito po ang number 7, part 7 ng Most Precious Blood of Jesus Christ, the price of your salvation. Ang collection po ng mga pagpapakita ng ating Panginoon kay Barnabas, na ito po ang mga bili ng ating Panginoon, ang pagdadasal at pagdadasal ng mas matindi, at kailangan natin ang manalangin at ang meditation sa mga sufferings ng ating Panginoon. At ayun po, naghihintay siya ng ating mga panalangin upang siya ay makakilos, upang siya ay makapagsing. Ayun po. So, ito po ang part 7, Most Precious Blood of Jesus Christ, the price of your salvation. Marami pong salamat. God bless.